module na ito ay inihanda upang malinang ang mga sumusunod na kasanayan. Nakikilala ang mga pagbabago sa panahon ng puberty bilang isang pangkaraniwang bahagi ng paglaki. Pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal. Nailalarawan ang mga maling paniniwala tungkol sa puberty. Nasusuri ang mga issue ayon sa pagkakaroon ng medical at siyentipikong batayan. Nailalarawan ang mga karaniwang isyung pangkalusugang nararanasan sa panahon ng puberty. Natatanggap ang mga isyung pangkalusugan ay normal na, pinagdadaanan sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga at maaaring matutuhan. Natatalakay ang negatibong epekto sa kalusugan ng maaga at di inaasahang pagbubuntis. Magandang araw sa inyo mga bata! Ang ating aralin ngayon ay mga pagbabago sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Sa iyong buhay, naranasan mo na ang maging masaya, malungkot, at magkaroon ng hindi malilimutang pangyayari na maging bahagi ng iyong pagkatao bilang isang bata. Ngayon na ikaw ay nasa edad na kung kailan papasukin mo na ang yugto ng pagbibinata o pagdadalaga. Handa ka na ba? Ang module na ito ay gabay mo sa mga bagong kaalaman tungkol sa mga pangyayari na may kinalaman sa tinatawag na puberty stage. Dito, makararanas ka ng mga pagbabago sa iyong katawan, pisikal, emosyonal at sosyal na pagbabago. Sagutin ang mga katanungan sa bawat bilang sa pamamagitan ng paglalagay ng mga letra sa bawat patlang. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Tumutukoy ito sa panlabas na anyo ng isang tao. May kinalaman ito sa ating damdamin. Ito ay ang pagkakaiba-iba ng mga pangyayari o sitwasyon sa buhay ng isang tao. Tumutukoy sa pinagdaraanan ng mga lalaki na nasa edad na 12 hanggang 14 na taong gulang. Tumutukoy sa pinagdaraanan ng mga babae na nasa edad 10 hanggang 12 taong gulang. Sa buhay mo bilang isang bata, naranasan mo na ang maging masaya, malungkot, magalit at makaranas ng mga hindi mo malilimutang karanasan. Nakamamangha, hindi ba? Marahil ikaw ngayon ay napapaisip na kung paano magkakaroon ng malaki at mabilis na pagbabago sa iyong katawan. Ngunit gaya ng iba, hindi ka mananatiling bata. Ikaw ay makararanas ng mga pagbabago sa pagtungtong mo ng tinatawag na puberty stage. Ang puberty stage ay tumutukoy sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga ng isang batang gaya mo. Ito ay karaniwang nararanasan kapag ang isang babae ay nasa edad na 10 hanggang 12 na taong gulang na at ang lalaki naman ay nasa edad na 12 hanggang 14 na taong gulang. Ang mga pagbabagong ito ay mararanasan mo sa iyong katawan ay isang paghahanda sa iyo para sa mga malalaking tungkulin mong pangsarili, pampamilya at panlipunan. Paano nagkakaroon ng mga pagbabago sa katawan sa panahon ng puberty stage? Kapag ang katawan mo ay handa na sa mga bagong gagampanan nito, naglalabas ng likido o hormones ang pituitary gland. Ito ay maliit na glandula sa ilalim ng utak. Ang hormones na iyon ay maglalakbay mula sa iyong utak patungo sa iyong sex glands o glandulang pangkasarian ng isang tao. Ang sex gland ng isang lalaki ay tinatawag na testis at ang sa babae naman ay ovary o ovaryo. Ang mga hormones na ito ay humahalo sa iyong dugo at lumilikha ng panlalaking hormones o testosterone. Kung ikaw ay lalaki at pambabaeng hormones, estrogen naman kung ikaw ay babae. Ang mga nilikhang hormones na ito ang siyang nagdudulot ng mga pagbabago sa iyong katawan habang ikaw ay nagbibinata o nagdadalaga.
Mga pagbabagong maaaring maganap sa iyo sa panahon ng puberty stage. Mga pagbabagong pisikal. Lalaki, pagkakaroon ng buhok sa muka at katawan, paglaki at paglalim ng boses, pagkakaroon ng Adam's apple, paglapad ng balikat, paglaki ng dibdib, paglaki ng kalamnan, pagbabago sa ari, pagkakaroon ng nocturnal emission, pagtangkad, at pagkakaroon ng taghiyawat. Babae, pagkakaroon ng buhok sa katawan, pagliit at pagtinis ng boses, pagkurba ng baywang, paglapad ng balakang, paglaki ng dibdib, pagkakaroon ng mas maliit na kalamnan sa braso, katawan, hita at binti, pagbabago sa ari, pagkakaroon ng hinog na egg cell sa ovaryo, pagkakaroon ng regla, pagtangkad, at pagkakaroon ng taghihawat. Mga pagbabagong emosyonal. Bilang ikaw ay nagbibinata o nagdadalaga, normal lamang na ikaw ay magkaroon na ng mga pabago-bagong emosyon na gaya ng pagkakaroon ng mature na pag-iisip at pagkakaroon ng crush o paghanga sa kabilang kasarian. Mga pagbabagong sosyal. Sa iyong pagbibinata o pagdadalaga, ikaw ay magkakaroon na ng kaisipang makisalamuha sa ibang tao at makialam sa mga nangyayari sa lipunan. Maaari mong maranasan ang mga sumusunod na pagbabago. Pagkakaroon ng mas maraming oras kasama ang mga kaibigan. Pakikisalamuha sa kabilang kasarian. Pagiging interesado sa mga usaping panlipunan at pangkomunidad. Mga paniniwalang may kinalaman sa pagbibinata at pagdadalaga. Ang pagligo kapag may buwan ng dalaw ay may masamang dulot sa pag-iisip. Walang nakikitang koneksyon ang pagligo sa panahon ng kabuwanan, bagkus ang pagligo ay mainam upang mapanatiling malinis ang katawan at maging maganda ang pakiramdam lalo na sa panahon ng buwan ng regla. Ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay ay napipigil ang paglabas ng dugo na makasasama sa kalusugan. Walang nakikitang epekto ang pagbubuhat sa paglabas ng regla. Ang pagbubuhat ng mga bagay ay isang uri ng ehersisyo na nakatutulong maibsan ang kirot na dulot ng dysmenorrhea. Ang mga gawaing pampalakasan at ehersisyo tuwing kabuwanan ay nakapagpapatagal sa pagreregla at masama dahil maraming dugo ang lalabas sa katawan. Ang pagsali sa gawaing pampalakasan at pag-ehersisyo ay nakapagdudulot ng magandang pakiramdam sa katawan. Kapag aktibo ang tao sa pisikal na gawain, ang ating katawan ay naglalabas ng endorphins na isang natural na painkiller na pumipigil at pumapatay sa sakit na ating nararamdaman. Ang pagkain ng maasim at maalat ay nakapagpapatigil ng daloy ng dugo na magiging dahilan ng paglabas ng dumi sa katawan. Ang mga maasim na prutas ay mayaman sa vitamin C na nakatutulong sa katawan. Bawasan naman ang pagkain ng maalat dahil ito ay may negatibong epekto sa ating katawan. Ang paghilamos sa unang regla sa muka ay nakababawas o nakatatanggal ng mga taghiyawat. Dahil sa pagiging aktibo ng sweat gland at oil glands, ang muka ng isang nagdadalagang babae ay normal lang na maging pawisin at malangis ito. Ang tamang paglilinis ng muka ay ang paggamit ng tubig at sabon na hindi matapang at idampi sa malinis na tuwalya. Ang pagpapaliban ng pagpapatuli ay nagiging dahilan ng hindi pagtangkad at paglaki ng isang lalaki. Ang pagbibinata ang dahilan ng mabilis na pagtangkad at hindi ang pagpapatuli. Kailangang magpatuli ang mga batang lalaki upang maiwasan ang impeksyon. Mamamaga at tatagal sa paggaling ang ari ng lalaking bagong tuli kapag ito ay nakita ng babae. Sa unang araw ng pagkatuli, ang ari ng lalaki ay natural na may pamamaga.
ngunit madali itong mawawala sa pag-inom ng tamang gamot at maayos na pangangalaga sa sugat. Ang matagal na paggaling ng ali ng lalaking natuli ay dahilan sa impeksyon o di maayos na pangangalaga sa sugat. Ang pagkakaroon ng nocturnal emission o wet dreams ay isang makasalanang gawain at dapat pigilin o ipahinto. Ang nocturnal emission ay isang natural na pangyayari sa isang nagbibinata. Nangyayari ito madalas sa gabi kung kailan tulog ang tao at pagkagising sa umaga ay mapapansin na basa ang kaniyang damit pantulog o salawal. Hindi dapat matakot dahil ito ay normal na senyales ng pagiging binata. Mga isyung pangkalusugan, kaakibat ng pagbibinata at pagdadalaga. Mga isyung pangnutrisyon. Mga paraan upang maiwasan ang mga suliranin sa nutrisyon. Kumain ng wasto at masusustansyang pagkain. Kumain sa tamang oras. Uminom ng 8 o mas higit pang baso ng tubig araw-araw. Pag-ehersisyo araw-araw. Pagbabago sa pag-iisip at damdamin o mood swing. Mga paraan upang maiwasan ang mga suliranin sa damdamin o mood swing. Pag-ehersisyo sa araw-araw. Madalas, ngunit paunti-unting pagkain. Umiwas sa mga inuming at pagkaing mataas ang caffeine, matatamis at alkohol. Magkaroon ng stress management gaya ng yoga, meditasyon, malalim na paghinga, pakikinig ng mga kaaya-ayang musika at paglalaro ng mga sport. Pagkakaroon ng hindi ka nais-nais na amoy. Mga paraan upang maiwasan ang mga suliranin sa hindi ka nais-nais na amoy. Maligo araw-araw. Gumamit ng tawas, baking soda o deodorant sa kilikili. Ugaliing magdala ng pamunas sa pawis at pamalit ng damit. Pagkakaroon ng tagihawat. Mga paraan upang maiwasan ang mga suliranin sa tagihawat. Ugaliing hugasan ng kamay bago hawakan ang muka o bahagi ng katawan na laging nagkakaroon ng tagihawat. Maghilamos gamit ang tubig at sabon. Huwag hawakan o galawin ang tagiyawat. Tamang pag-aalaga sa katawan. Pangangalaga ng ngipin at ibang bahagi ng bibig. Mga paraan upang maiwasan ang mga suliranin sa ngipin at bibig. Magsipilyo araw-araw. Pag-iwas sa mga pagkaing sagana sa carbohydrates at asukal at iwasang uminom ng mga inuming may acid. Mga usapin sa pagreregla ng mga babae. Maaga at hindi inaasahang pagbubuntis. Sexual harassment o pamimilit na may pagnanasa. Negatibong epekto sa kalusugan ng maaga at hindi inaasahang pagbubuntis. Ang pagbubuntis ng maaga ay maaaring magdala ng mga komplikasyon sa kalusugan ng isang batang ina na pwedeng humantong sa iba pang medikal na kondisyon at pagkamatay ng ina at kanyang sanggol. Ilan sa mga posibleng epekto ng pagbubuntis ng maaga ay ang mga sumusunod: pisikal, emosyonal, psikolohikal, at mental na suliranin. Sex-related na sakit o sexually transmitted disease o STD. Pagkasira ng kinabukasan. Abortion. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayon? Ihanda na ang inyong lapis at papel at sagutin ang mga pagsasanay. Suriin kung ang mga sumusunod na pagbabago ay nararanasan ng nagdadalaga, nagbibinata o pareho. Lagyan ng check sa kahon na tumutukoy dito. Gawin ito sa iyong sagutang papel.
Magbigay ng dalawang pamamaraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga sumusunod na problemang pangkalusugan. Gawin ito sa sagutang papel. Mabahong hininga. Di ka nais-nais na amoy sa katawan. Pagkakaroon ng tagiyawat. Pabago-bago ng pag-iisip o damdamin. Malnutrisyon. Punan ng tamang salita ang bawat patlang upang mabuo ang talata. Pumili ng sagot sa ibaba. Ang blank o panahon ng pagbibinata at pagdadalaga ay mahalagang bahagi ng buhay ng tao, kung saan maraming blank ang nagaganap sa kanyang blank, blank at blank. Ito ay blank bilang sa kaniyang gampanin bilang isang ina o ama sa hinaharap. Isulat sa iyong sagutang papel ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung ito ay hindi wasto. Pagbubuntis ang tawag sa kalagayan ng isang babae na nagtatagal ng 9 na buwan bago magsilang ng isang sanggol. Ang pagkakaroon ng anak o pagbubuntis sa murang edad na 18 pataas ay may dulot na kapahamakan sa kalusugan. Ang pagiging teenager ay tamang edad para sa pagpapamilya. Madali lamang ang maging isang ina o ama, lalo na sa pag-aalaga ng sanggol. Sa ovary nabubuo ang isang fetus. Ang pagbubuntis ng maaga ay nagdudulot ng komplikasyon. Ang pag-aasawa o pagpapakasal sa edad lamang na 18 pataas sa mga babae at 20 pababa sa mga lalaki ang pinahihintulutan ng batas. Maaaring mamatay ang sanggol o ang ina kung manganganak sa edad na 17 pababa. Ang HIV ay naihahawa sa pamamagitan ng pagbahing. Ang isang batang ina ay maaaring magtagumpay sa buhay at hindi magkakaroon ng mga karamdaman. Sana ay nakapaghatid na naman ako ng panibagong kaalaman sa inyo. Hanggang sa susunod muli nating pag-aaral, paalam mga bata!